Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na buong pusong nagbigay daan para sa kaligayahan ng kanyang ina. Siya ay si Shena. Kung meron mang relasyon sa mundo na panghabang buhay, walang iba kundi ang relasyon natin sa ating mga ina. Pinagbigkis na ng tadhana ang ating mga buhay sa simula pa lamang ng unang araw natin sa daigdig. Pero tulad din ng ibang relasyon, sinusubok din ito ng pagkakanikanya ng mga landas at pagkakalayo. Tulad namin ni Inay, na marami nang nabago sa aming mga pagitan nang muli siyang umibig pagkaraan ng 1 taong nabiyuda siya kay Itay. Uy, may kotse nakaparada sa harap ng bahay ni na lolo't lola? Ay, teka, parang kotse ni Tito ano yun ah? Ibig sabihin, nandito sila ni Inay? Siena! Anak! Nay! Nay! Miss na miss ko na kayo. Salamat dumalo kayo dito. Aba, hindi lang basta kami dumalaw dito ng Tito Andrew mo. Dahil kukunin ka na rin namin dito sa poder ng iyong lolo't lola. Isasama ka na namin sa Maynila. Tama. Totoong sinabi ng nanay mo, Siena. Napag-usapan kasi namin mas mainam kung sa Maynila ka na mag-college. Nandun kasing magagandang kurso at universidad. Oo, di ba? Magkakasama na tayo palagi. Kaya sige na, ayusin mo ng lahat ng mga gamit mo. Oo. Pero, alam na po ba ito ni na lolo at lola? Oo naman. Ipinagpaalam ka na namin sa kanila. O sige na anak, mag-impake ka na para hindi tayo gabihin sa biyahe. At saka para makapagpahinga na rin ang Tito Andrew mo pagdating sa bahay. Kasi may mga pasok pa kami bukas sa opisina. Umiiyak ka ba dahil dyan sa sibuyas na hinihiwa mo? O dahil kinukuha na sa atin ni Merly si Siena? Nabigla nga kasi ako sa desisyon ng anak mo. At saka wala sa hinagap ko na mawawalay pa sa atin ang apo mo. Hindi ko yata mga kasanayan. Wala naman tayong magagawa. Siya ang ina. Siyang nakaalam sa ikabubuti ng anak niya. Bakit? Wala rin naman papantay sa pagmamahal at pag-aalaga natin kay Yena. Oo, naroon ako. Pero siya makapagbibigay kay Siena ng isang magandang edukasyon. At yun ang hindi natin dapat ipagdamot sa apo natin. Siena! Siena! Oy, Donnie! Saan ka pupunta? Bakit ang laki yata ng bag na dala mo? Isasama na ako ni na Inay at Tito Andrew sa Maynila, Donnie. Doon na ako magka-college. Sa kanila pala yung coaching nakita kong naghihintay sa may kalsada. Oo, doon na nila ako hihintayin. Akala ko pa naman sabay tayong mag-enroll ng kursong Agriculture and Livestock sa trade school. Ay, ang gusto kasi ni Inay, banking and finance ang kunin kong kurso eh. Para kalinya daw ng profesyon nila ni Tito Andrew. Para pagka-graduate ko raw, doon na rin ako magtatrabaho sa financial firm na pinapasukan nila pareho. Mukhang hindi na nga tayo magkikita. Ang dami na nilang plano sa'yo. Ano ka ba? Eh, alam mo naman ang cellphone number ko di ba? At saka, hello, para namang walang messenger, no? Ay,
ganito na lang. Mag-aral ka rin mabuti dito para pagbalik ko, graduate ka na rin. Okay? Ha? At higit sa lahat, mangarap ka ng mangarap. Huwag kang titigil mangarap, Donnie. Kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala sa balkonahe. Gabi na. Tara nang matulog. Hindi pa ako inaantok kasi. Huwag mo na kasing masyadong inaalala si Shena. Kapag ganun, naliligalig din siya sa kinaroroonan niya. Sa halip na nakakatulog din siya na maayos doon. Yun nga ang hindi ko magawa. Yung hindi ko siya alalahanin. Lalo na, napanaginipan ko siya kagabi. Iyak daw ng iyak. Oh, di ba kabaliktaran ng panaginip? Ang ibig sabihin, masayang masaya ang apo mo roon sa piling ng nanay niya. Kaya nga tara nang matulog, Sitang. Baka sa kapupuyat mo dahil sa pag-iisip, yung kalusugan mo naman ang mamiligro. Oh, ito. Ayan. Listahan niyan ang lahat ng gagawin mo rito sa bahay araw-araw, ha? Sige po. Gagawin ko po lahat ng mga nakasulat dito. Sa paglilinis, iingatan mo yung mga babasaging koleksyon, ha? Malinaw yun. Minana ko pa mga yon sa mga ninuno ko. Kaya ligasgas, ha? Wag mong gagasgasan ang mga yon, ha? Opo. Yan na? Oh, bakit ikaw ang naglalaban ng mga kortina at kobre kama? Asa si Manang Ason? Hindi ko pa rin po siya nakikita mula kanina, Nay, eh. Baka po may mahalagang inasikaso sa kanila, kaya late na po siya papasok. Iwan mo na yung mga labahin na yan. Si Manang Ason ang bahala dyan pagbalik niya. Matatapos ko na rin po ito sa pagbabanlaw, eh. Iwan mo na. Para po maisalang ko na rin sa dryer at maisampay ko na rin. Sige na po, magpahinga na po kayo, Nay. Huwag niyo po ako alalahanin. Ako na pong bahala dito. Anong ibig sabihin pinaalis mo si Manang Ason? Oh, O sino kayo na magtatrabaho dito sa mga gawaing bahay? pwede sa Siena. Eh, sayang naman yung 80,000 na ibinabayad sa tuition niya, no? Kundi man lang siya pakikinabangan dito sa bahay ba? Pero Andrew, nag-aaral siya. Problema na niya yun. Kung paano niya i-manage ang mga oras niya. Ewan ko, di ko alam. Ganito palang plano mo? O bakit pinakuha mo si Sheila sa poder na inay at itay? Eh, ngayon, alam mo na. Wala kakalimutan mo, bahay ko ito. At akong nag-aakit ng malaking pera rito. Kaya natural lang na ako ang magmamando sa lahat ng bagay dito. Alam mo kung tutusin, lugi pa nga ako riyan sa alak mo eh. Kung susumahin kong lahat ang kinukonsumo niya rito eh. Pati na yung ginagasto sa pag-aaral niya. Lolo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Ay, lumalaman naming dinala ka rito sa ospital ng nanay mo. Nag-apuran na rin kami makaluwas ng lola mo para makita ang kalagayan mo. Nasaan po si Lola? Nasa labas. Magkausap sila ng nanay mo. Ang sabi raw ng doktor sa nanay mo, sakit daw sa sikmura ang nararanasan mo. Papalipas ka ba ng gutom, Apo? Hindi ba't yun ang kauna-unahan namin bilin sa iyo ng lola mo? Ang palagi kang kakain sa oras. Akala ko, Merly,
Dahil ikaw ang ina, mapapaganda ang kalagayan sa iyo ng apo ko. Ang payat-payat ni Sienna. Siguro nga, hindi mo alam na mahina ang baga niya. Kaya hinayaan mo na lang ng hinayaan si Andro na tratuhin siya parang katulong sa malaking bahay na yun. Patawarin niyo ako, Nay. Hindi ko na-control ang mga pangyayari. Nagdesisyon kami ng tatay mo. Iuwi na namin si Sienna paglabas niya ng ospital. Ayoko magsisi kami sa huli. Na baka mawalan kami ng apo. Dahil lang hindi mo siya kayang ipaglaban kay Andro. Anak, talaga bang hindi na kita mapipigil sa pagsama sa lolo't lola mo pag-uwi sa probinsya? Ha? Naawa rin po kasi ako kina lolo at lola. Kung magkakasama na po kasi kami ulit, hindi na sila masyado mag-aalala sa akin. Hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad sa'yo. Dahil hindi ko natupad ang mga plano ko. Ang mga ipinangako ko sa'yo. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Nauunawaan ko pong kalagayan nyo, Nay. At saka siguro, dapat na rin po nating tanggapin na magkaiba na ang mga sitwasyon natin. May mga bagay na hindi na natin po pwedeng gawin magkasama. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi na rin po tayo po pwedeng magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Pangako, palagi ko kayong dadalawin ng lolo at lola mo sa baryo. Pero ipangako nyo rin po sa akin na hindi ninyo pababayaan ang sarili nyo, Nay. Oo, anak. Gusto ko pong malaman ninyo na kahit magkalayo man tayo, hindi po nagbabago ang pagmamahal ko sa inyo. Kahit kailan, hindi po kayo mawawala sa puso't isip ko. Akala ko bang sabi mo, huwag tayong tumigil mangarap. Pero bakit uminto ka sa pag-aaral mo sa Maynila, Sienna? Wala naman talaga sa Maynila ang mga pangarap ko, Donnie. Pero alam mo, natuwa ako nang muli kang magbalik dito sa bukid. Lalo na nang sabihin mong magpapa-enroll ka sa agriculture and livestock sa susunod na enrollment. Dahil nandito sa bukid ang puso ko, Donnie. Kung saan, nandito rin ang mga pangarap ko. Nandito rin ang mga taong nagmamahal sa akin, ang mga taong nagpapahalaga, kahit sa maliliit mang punto ng mga pangarap ko. Ikaw, bilang isang mabuting kaibigan, at sina lolo at lola, na simulat sa pool, inalagaan ako ng walang kapantay. Naging magkalayo man kami ni Inay, hindi naging mahirap para sa amin na hindi kami magkaroon ng matatag na relasyon. Dahil mas pinalalim ng pagkakalayong yun ang ugnayan namin sa isa't isa. Hindi rin binago ng pagkakalayong yun ang aking mga layunin. Sa ngayon, nasa huling taon na ako sa pag-aaral ng kursong Agriculture and Livestock at samantala nag-aaral, unti-unti ko na rin ina-apply sa kabuhayang nakagisnan ko sa bukid ang aking mga natutunan. Ako si Sienna, at ito ang aking buhay. Maging handa sa bawat panahong lalandasin ang buhay. Huwag humintong mangarap. Walang makahalili sa pagsisikap. At ang lahat ay nagaganap dahil sa mga kadahilanan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Junel Benamin, Jun Ligaspi, Will Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sienna. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam.
Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Danding. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos na na. Babalik pa ako sa opisina. Mag-overtime ako. Totoo ba ito nakikita ko? Pwede na yata tayo magtayo ng sari-sari store ni Tunay, ah. Nay, Sandy, saran niyo naman ang bibig niyo. Baka mapasukan na yan ng langaw. Landing, bakit ka naman bumili ng pagkarami-raming grocery? O bakit? Ayaw niyo? Buti nga yan, sapat ng supply natin dito sa bahay. Ay, hindi lang sapat. Sobra-sobra pa, kuya. Teka nga muna, may problema ba? Magkano lahat ito? Huwag niyo nang itanong. Anak, napakarami nito. Pwede na natin ipamigay ito sa buong barangay kung mamimigay tayo na relief. Saan natin ilalagay yung mga ito, Nay? Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Ay, Nay! grabe naman ang kuya mo kung gumastos ng pera. Di ba nga natin nauubos yung mga greengrocery niya noong isang linggo? Ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit. Ngayon kumikita na siya ng malaki sa trabaho niya. Bet, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam. Kinanta ko ng kotse na to. Yabang driver nito. Ang lit-lit na sasakyan niya kumpara rito sa sasakyan ko. Ay, buti pa, overtaken ko. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari eh. Chari, kaya mo pa ba? Nasulo ko eh. Oo, kita mo. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihinaan niyo naman eh. Ano ba? Meeting lang naman yung pupuntahan natin, Daddy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kang nakikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to eh. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang Baka daan. naman pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng andar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Ayan. Dito natin itatayo ang plano mong rest house, Danding. Ipagawa niyo na kaagad tayo. Bibigyan kita ng pera. Ikaw na bahala mag-budget. Oo. Eh kung maliit lang naman, kaya na sigurong 3 buwan. Oo. Para maihabol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty tapos iimbitahin ko mga katrabaho ko. Nako, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupaing ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahong isang kahig, isang tuka tayo, tay. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Naku, anak. Salamat sa pagsisikap mo para sa amin. Abay, kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaang nararanasan namin ngayon.
Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Danding sa pag-organize ng birthday party niya na to? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alak. Ang taas ng sweldo niya eh. May mga natatanggap pa sa komisyon. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawaldas siya ng pera. Pansin mo ba? Madalas sa mga mamahalin siyang restaurant kumain. Ang isang meal halos 1,000. Hindi niya rin kasi naranasan ng mga ito ng kabataan niya. Kasi may hirap pa sila sa daga. Ito sa bagay. Sorry, Denver. No, Danding. Ay, Sorry, may kwarto sa loob. Pwede ka matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Si Denver naman, hindi matutulog to eh, kasi magiinuman kami rito. okay lang ako, Danding. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyonan ko? Maganda ba? Wala akong masabi, pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawan ko na ito ng swimming pool. Wow, di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo, no? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Danding, anak. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tay, sanla lang ang usapan. Ngayon, dapat nilang tubusin ang palayang isinangla nila sa atin. May nangyari ngang hindi inaasahan sa tiyo mo. Kaya hindi pa nila maaaring tubusin yung lupa. O edi, ibenta na lang nila sa atin. Kaya ko naman bilhin yun eh. Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa kanila nung isinanla nila sa akin nung isang buwan. Tanding naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Konting konsiderasyon naman sana. Nay, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya nga eh. O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, hindi ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayong nagkakandakuba para maghanap buhay. Danding, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Tiyo. Sabihin niyo, Tay, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ng lupa. Kapag hindi niya natubos, akin ang lupa nila. Sorry naman. Simpleng report lang to, nagkakamali ka pa. Sorry, Danding, ha? Antok na yata ako nung ginagawa ko yan, eh. Ang dami ko kasing backlog. Halos 1 linggo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote eh. Palpak ang trabaho mo. Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo magtrabaho ka ng maayos para makaakyat ka naman kahit sa isang bagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Promise. Yabang mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo kung sino ka na? Hoy, kahit hindi ako napopromote at kahit kakarampot ang sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon lang ako nagkamali sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka, wala bang mortal na kasalanan yung nagawa ko? Bakit nagtataas ka ng boses, Chari? Masyadong sensitive tong kaibigan mo, Denver. Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Hoy! Landing! Chari, tama na. Ay, ang yabang na walang yan yun eh. Akala mo, kung sino siya na may-ari ng kumpanya? Makikita niya. Ano nung narating ko kumpara sa kanya? Well, bakit ako binubusinahan nito? Balak mo mag-overtake, ha? Pahaharutin ko sa sasakyan ko. Tignan natin kung makahabol ka sa akin. May papalabas na truck sa kanan ko. Mababangga niya ako! Buhay pa ba ako? Lumis sa akin yung truck. Ang ulo ko. May dugo ba? Sugat. Wala bang naiupi sa sasakyan ko. Buhay pa ba talaga ako? Baka
Nakakaluluwan na lang ako. Kuya? Ang aga mo naman umuwi. Sandy, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako? Oo! Bakit naman hindi? Hawakan mo kamay ko. Bakit ang lamig ng kamay mo? Parang kang bangkay. Bangkay na ba ako? Patay na ba ako? Kuya! Ano bang nangyayari sa'yo? Sandy, buhay ba ako? Oo, buhay ka! Kuya! Kuya, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Kuya! Masama pa ba pakiramdam mo? Pangalawang araw mo na rito sa bahay. May 2 araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Nay, O bakit? patawarin niyo ako. Saan? Sa lahat. Patawarin niyo ako sa pagiging mapagbatas ko. Patawarin niyo ako kung nakapagsasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Anak mo ito, wala yun. Sabihin niyo kay Tio, kahit huwag na niya munang tubusin ang lupa. Saka na lang, pag may pera na sila. Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. Hindi ako perpekto, Nay. Nagkakamali rin ako. Sana sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Nay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin ng araw na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na ang nakararaan, tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari. Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dandy, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa, sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jun Ligaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linel Benamin sa papel na Danding. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na nawili sa mga huwad na kasiyahang likha ng pagkita niya ng maraming pera. Siya ay si Magno. Natsyempohan ko ang lakas ng trucking business sa pier. Kaya mula sa isang truck lang na minimintain ko, nakapagpundar pa ako ng 4 pang-truck na ginamit kong panghakot ng mga kargamento mula sa mga dumarating na barko. Maswerte kasing nagkaroon ako ng koneksyon sa mga shipper. Kung kaya naging madali na sa akin ang pagpapatakbo ng negosyo ko sa pantalan.
Para ka na lang namumulot ng pera dito sa pera, Magno. Bawat dating ng mga truck mo, hindi ka na magkandatuto sa pagbibilang ng pera. Paldong-paldo ka araw-araw. Ganun talaga pag dumating ang swerte, Domeng. Siksik liglig na, umaapaw pa. Pero alam mo ba kung anong kasunod ng mga linya niyan? Ano? Magbigay ka at ikaw ay lalo pang bibigyan. Mapagbigay naman ako, di ba? Oo naman. Tatlo-tatlo ba naman ang asawa mo eh. Kaya sobrang mapagbigay ka talaga. Si Raulo. Diyan ka lang at paparti-partihin ko pa itong mga pera ko. Oh, ayan, 500 piso. Uy. Sa'yo na yan. Alam ko naman naghihintay ka lang na hagisan kita eh. Kaya kanina ka pa alikid sa akin. Buti naman, alam mo. Salamat ha. Tama-tama. Wala akong labas ngayon eh. Pagpalain ka pa sana lalo. Huwag mo na akong utuhin. Baka magbago pa isip ko. Sige na. Bawiin ko pa yung 500 piso na yan sa'yo eh. Hindi na ha. Sige na, scared na. Oh, negro. Ba't ka nandito? Ano problema mo? Kung makasita naman kayo, parang inis na inis kayong makita ko, haling pa rin. Eh, kasi nga parang nakikita ko yung pagmumukha ni Magno. Pag nakikita rin kita, nabubwisit ako sa inyo pareho. Dumaan lang naman ho ako rito para ibigay itong sustento nyo eh. Pero, huwag daw ho niya siyang hintayin mamaya. Dahil hindi na raw siya uwi rito. Eh, ano naman bago rin sa amo mo? Saka hindi ko naman talaga siya hinihintay umuwi. Umuwi siya kung saan niya gusto. Mabuti nga yun. Wala akong pagsisilbihan. Ang sarap kaya nang walang pinagsisilbihan. Haling pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nyo, pagdating ng araw, sa inyo at sa inyo pa rin uuwi si Mang Magno. Di ba? Sabi nga ng iba, pagkahaba-haba man daw ng posisyon. Ay, naku, tama na, tama na. Ang mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung pera. Pagkatapos, umalis ka na. Cho! Hindi ako nang marinig pa yung mga sinasabi mong prosesyon na yan. Hindi ako interesado! Hoy, Magna! Baka akala mo, hindi ko alam yung tungkol sa babae taga-Biraw sa tinira mo sa barangay 123, no? Ang bilis mo talaga sa balita, no? Betty. Nako! Wag ko lang mababalitaan na mas malaki iniintrega mo sa kanya. Number 3 lang siya, ako number 2. Huwag siyang ano, ha? Umayos ka rin. O ano? Kapag nandito ako, huwag kang dakdak ng dakdak. Ano gusto mo? Gaya ngayon, salit na nagpapahinga ako rito, bunganga ka ng bunganga. Basta gawin mo lang yung papel mo, tapos! Mabel! Mabel! Oh, negro, ikaw pala. Inutusan kasi kung mamalengke ni Mang Magno ng pang-igado. Bigay ko raw sa'yo para iluto mo rito. Kasi, dito raw siya uuwi mamayang gabi. Ay, naku, paano ba yan? Hindi ko alam iluto yan eh. Tsaka hindi talaga ako marunong magluto ng kahit na ano. Naku, mag-aaral ka, Mabel. Kung gusto mong mas kagiliwan ka pa ni Mang Magno, mag-aaral ka magluto. Lalo na ng mga paborito niyang putahe. Magno, bakit? Anong nangyari sa mga truck mo? Eto saan to eh, pumapalya na raw umaga na, sabi ng mekanikong tumingin. Ako. Yun namang nasa unahan, baterya naman ang problema. Paano yan? Dami pa naman barkong padating ngayon. Yun nga ang pinanghihinayangan ko eh. Tapos yung kinikita ng 3 truck na bumabiyahe pa, napupunta lang din sa upgrade at maintenance ng lahat ng truck. Nitong huli nga, puro gastos ang inabot ko sa mga truck ko. Ang mahirap pa, kapag nasingitan ka ng ibang tracking sa zipper, malaki talaga mawawala sa'yo. Wala naman akong magagawa kapag ganun ang nangyari. Karapatan ng shipper na kumuha ng serbisyo ng ibang tracking. Lalo na kung dagsama. Haling pa rin! Sandali lang, negro! Ano ba? Hindi ka makapaghintay.
Pinamalengke ho kasi ko ni Mang Magno ng karneng baka. Ilaga nyo raw. Kasi dito raw siya uuwi mamayang gabi. Bakit bigla yata dito na isipang umuwi ng amo mo? Bakit hindi doon sa dalawang babae niya? Palagi nagsasabunatan sa kalsada. Ayan na naman kayo, Aling Paring. Di ba nga ang sabi ko sa inyo, ang buhay parang paglalakbay. Sa hinaba-haba man ang biyahe, sa pinakadestinasyon pa rin ito magtatapos. Kaya sa ayaw nyo sa gusto, pagdating ng araw, dito rin sa bahay niyong mag-asawa magbabalik si Mang Magno. Ang sabi mo sa akin, nililipat mo ako sa isang maayos na apartment. Pero hanggang ngayon dito pa rin sa mabaho squatters area na tumukoy ni upa. 4 na truck ko na nga kasi ang mga sira. Kaya yung isang truck na nakakabiyahe na lang ang inaasahan ko. Kaya talagang mabubulok na lang ako sa nakakasukan lugar na to. Alam mo, kaya ayoko na rin umuwi rito eh. Ayaw mo akong tigilan ng kadadaktak mo. Nakukulili ng tenga ko sa'yo. Teka. Saan ka naman pupunta? Maghahanap ako ng lugar na walang maingay na katulad mo. Hoy! Teka lang, hindi mo pa ako binibigyan ng pera! Tirahin mo ang mukha mo. Okay lang yun. Talaga namang ayoko na makisama pa dyan kay Magno. Total, hindi naman niya matutustusan yung mga kapritsyo ko. Natural. Hahanap ako ng ibang bubuhay sa akin, ano? Ganun talaga ang buhay, Betty. Wala naman talagang permanente. Alam ko yan, negro. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Ako pa, kabisado ko na ang buhay. Ako nga, nalungkot din nang masira ng lahat ng truck ni Mang Magno. Kasi nga, doon din ako umaasa ay kabubuhay namin ng nanay ko. Hindi ko rin napaghandaan ang pangyayari. Masyado rin kasi akong nauwili sa madaling pagkita ng pera. Sipin mo, abot-abot ang perang sumasampa sa mga kamay ko. Paring! Si Magno, inatake! Itinakbo sa ospital ang mga kasamahan kong Mild stroke lang naman ang tumama sa'yo. Kapag nakarecover ka, magagawa mo pa rin yung mga bagay na nakasisya sa'yo. Pero wala lang lahat mga truck ko pa rin. Wala lang kabuhayan ko. Kaya mo pa rin bumangon, Magno. Malakas ka, di ba? Wala kahit na anong makapagpapabagsak sa'yo. Yan ang patunayan mo sa sarili mo ngayon. Kung gusto kong magbago, matutulungan mo ba ako? Sana nga, kung ang sinasabi na yung puso, kapareho din ang sinasabi na yung isip, Magno. Alam ko marami akong pagkukulang na dapat punan sa iyo. Alam mo, simulat sa Paul, wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti ka. Kung may mga pagkakataong nakapagsasalita man ako na masasakit, kailangan ko lang sabihin ang mga iyon para lang mabigyan ko ng katarungan ang mga sakit ng loob na nararamdaman ko sa mga ginagawa mo. Hindi kita bibiguin pa rin. Pangako. Hindi ako magiging maramot sa iyo, Magno. Ipagdarasal pa rin kita. Ihingin ko pa rin sa Diyos ang para sa iyong kabutihan. Pero makipag-usap ka rin sa Kanya at magsisi. Tanging siya lang ang tunay na makatutulong sa iyong pagbabago. Siguro nga, pinitik ako ng nasa itaas. Kung kaya sa isang iglap, na walang lahat sa akin ang tinatamasa kong mga sarap ng buhay. Inabuso ko ang pera sa maling paraan ang paggamit nito. Ang higit na nakapagsisisi, hindi ko napaghandaan ang mga pagsubok. Gusto kong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko kay Paring. Kung kaya sa kanya ko inialay ang sinimulan kong pagbabago. Ako si Magno.
At itong aking buhay. Dais ng tao na palaging makaranas ng mga kasiyahan sa buhay. Ngunit, pansamantala lamang ang lahat ng ito at maaaring mawala sa isang iglap. Makamit man natin ang lahat ng ito, darating pa rin ang pagkakataon na tayo ay masasaktan at mahihirapan. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jun Legaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na Magno. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na naharap sa mga paghihirap ng loob na nagdulot sa kanya ng pagdurusa at kalungkutan. Siya ay si Helen. Nabibilang kaming mag-anak sa mga pamilyang walang kasiguruhan ng buhay at palaging sinusubok ng krisis ang kahirapan. Naitatawid lamang namin ang buhay sa pamamagitan ng pagiging construction worker ng aking asawa na si Celo at ng aming panganay na si Edwin. Masakit mang aminin, refleksyon ng sitwasyon namin ng magkasamang paghihirap at mga agam-agam dahil sa kawalan ng katiyakan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. O, ayan na, Celo, ha? Nandito ng lahat sa plastic bag na pula yung mga baon niya ni Edwin. Tinapang galunggong tsaka itlog na maalat. Yun ang ulam niyo. Dinagdagan ko na rin ang kanin para meron kayong pang merienda mamaya. Ang tanong, si Edwin ba nakagayak na? Ay, Tapos na magporma kahapon ng mga bakal. Kaya kailangan maaga kami ngayon sa site dahil araw naman ang buhos ngayon. o teka sandali, kakatukin ko doon sa banyo para mag-apura na rin. Huwag na kamong masyadong pakalinisin pa ang katawan dahil tiyak na daig pa namin na naligo na semento mamaya. Saka kahit butas-butas na kamiseta, yun na lang kamo isuot niya. Oo, sabihin ko. Edwin, Hoy, Arlene. mukhang ang aga niyo nagsipasok ngayon sa site, ah. Oo, araw kasi ng buhos ngayon eh. Saka nataon pang Sabado. Araw rin ng sweldo. Ganun ba? Ay, siya nga pala. Naglaga ako ng saging na saba. Uy. Ito, sa inyo ni Mang Celo ang 5 piraso. Para may pang merienda kayo mamaya. Nagabala ka pa, Arlene. Ikaw nga itong kailangan lagi may pagkain dahil nga buntis ka eh. Dinagdagan ko talaga yung nilaga ko para mabigyan ko kayo ni Mang Celo. Para nga kako, hindi na kayo bumili ng merienda sa labas. Oo nga. Sige, hindi ko natatanggihan ang mga ito. Pero salamat ha. Saka sa ulitin. Hindi, biro lang. Pero ang gusto ko talagang sabihin, palagi kang mag-iingat para dyan sa dinadala mo. Ha? Salamat sa pag-aalala, Edwin. Maraming salamat. Ay, Lottie, bukas linggo, maaga kang gumising para maaga rin tayong makapamili ng kropek na irerepack natin. Pandagdag dito sa mga panindang ilalako natin sa terminal ng bus. Mag-repack na rin po tayo ng mani at cornic, Nay. Total, nag-iikot na rin lang tayo sa buong terminal. Dagdagan na natin yung paninda natin. O, pwede rin. Babawas tayo sa sweldo ng kuya mo para papuhunan natin. Yung sweldo nga kasi ng tatay mo nakalaan na yon sa maraming gastusin dito sa bahay.
na kinukulang pa nga madalas. Naku! Abed, bakit? Anong nangyari? Yung isang timbang halo ng semento. Umigkas sa pagkakasabit sa kable, Edwin. At saktong sa kanya na yung 5 selo babagsak. Ano? Naku, palagay ko, hindi niya naisabit ang maayos yung timbang may lamang semento sa kable. Kaya umigkas habang hinahaltak pataas. Teka, bababa ako. Ha? Huwag naman sana may mangyari sa tatay ko. Huwag naman po sana, Diyos ko. Edwin, ngayong patay ng tatay mo, ikaw na maghahanap buhay para sa amin ni Lottie. Kanino pa ba naman kami aasa ng kapatid mo kundi sa'yo na? Huwag kayong mag-alala, Nay. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ko yan sa inyo. Mabuti naman. Ikaw ang panganay. Kaya dapat lang na ikaw yung sumalo sa mga obligasyong naiwan ng tatay mo dahil tungkulin mo yun. Abet, kumusta naman si Edwin pagkalibing ni Mang Selo? Luluksa pa rin. Kasama ng nanay at kapatid niya, Alin. Nag-aalala rin kasi ako sa kanya. Hindi pa rin kasi siya sumasagot sa mga text ko. Pagkatapos daw ng pasyam na araw ni Mang Selo, saka lang siya papasok sa trabaho. Hysterical pa rin kasi si Aling Helen Kaya kailangan muna niyang bantayan. Lottie, Nay, isang linggo na hindi umuwi ang Kuya Edwin mo Palagi ba yung nag-overtime? At doon na siya natutulog sa barracks nila sa construction site? doon na po sa kubo ni Arlene na malapit lang sa trabaho nila umuuwi paggabi si Kuya, Nay. Ano? Sinong Arlene? Yung nabuntis ng kung sinong trabahador sa ginagawang building na yon? Opo, Nay, siya nga po. Bakit alam mo pala? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? May mga bagay bang nangyayari sa bahay na to? At hindi ko na dapat malaman, ha? Ha? Nanay mo ako! Bakit ginagawa mo akong tanga? Ha? Eto, Edwin, may dala ko litsong manok para sa ulam natin ngayong gabi. nako tamang-tama ang dating mo. Luto na nga tong sinaing. Ay, ilapag mo na lang dyan sa mesa yung dala mo. At sige. sasandokla ako ng kanin. Ako nang bahalang maghain. Aba, bakit biglang may nagbukas ng pinto? Ikaw? Sino yan? Hoy, bakit bigla ka nalang pumasok dito sa kubo namin ni Arlene? Ako ang dapat magtanong kung ano ginagawa mo rito. Ha? Sa kubo namin, ng syota ko. Sa anong so... Pero bago mo ako sagutin, bubutasin ko yung dibdib mo! Mabuting tao si Edwin! Bakit ganon, Diyos ko? Bakit kinukuha mo sa akin ang mga taong dapat nakatuwang ko sa pamumuha? Una si Selo. Ngayon naman si Edwin. Bakit? Nakakagutom ako kabaw ni Kuya. Aling Helen, nakikiramayo ako sa nangyari kay Edwin. Ikaw! Gusto ko lang po sanang bumulong ng pasasalamat kay Edwin sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito dahil ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Edwin. Ang pagiging mapaghangad mo. Yon ang dahilan kaya pinatay ang anak ko ng lalaki mo. Nagkakamali ho kayo, Aling Helen. Namaniwala kayo't sa hindi. Minahal ko si Edwin. Minahal ko ang inyong anak dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Sinungaling ka. Sinadya mong akitin si Edwin para may bubuhay sa'yo ng sanggol na dinadala mo. Nakipagharimunan ka na rin sa buhay. Inagaw mo sa akin ang anak ko. Inagaw mo ang kahit sa isang tao pinag-uugutan ko ng pag-asa. Ang ang paniniwala niyo. Wala na ho ako magagawa. Pero sana
Hayaan niyo naman ako makalapit sa kabakong ni Edwin. Marami akong gusto sabihin sa kanya. Marami akong gustong ipagpasalamat sa kanya. Umalis ka na. Halika. Bago pa magdilim ang isip ko, baka ano pang magawa ko sa'yo? Hindi ka nararapat sa burol ng anak ko. Dahil hanggat nakikita kita, lalo mo lang dinadagdagan ang pagdadalamati ko sa kanya pagkamatay. Muti! May babalita ako sa inyo ni Aling Helen. Ano yan, Kuya Albert? Napatay rin pala ng mga pulis yung lalaking pumatay sa kuya mo nang gabing gawin niya ang krimen sa kubo ni Alin. Totoo ba, Kuya Albert? Oo! Pinahinto raw ng mga pulis sa highway para sa isang inspeksyon. Pero sa halip, inundayan daw lang saksakan isang pulis Saka pinatakbo pa ng mabilis sa dalang motorsiklo. At dahil nalagay sa alangan nilang buhay ng mga otoridad, ngayon, binalil na nila lang abutan sa isang palikong bahagi ng highway. Yun na nga! Nakuha sa kanya ang matalas na ipinampatay niya sa kuya mo. Kahit pa paano, bago ilibing si Kuya, nabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Tama ka sa sinabi mo. Wala na tayong magagawa, Arlene. Dahil patay na yung mga taong mahal natin. Pero tayong mga buhay pa, meron tayong magagawa. Para sa ating mga sarili. Ako, hindi ko makakalimutan ang pagpapahalagang ipinagdama sa akin ni Edwin. Muli ako magsisimula kasama ang batang isisilang ko sa pamamagitan ng kanyang magagandang alaala. Kung wala mang katapusan ang mga kirot natin ng kanilang pagkawala, kailangan ko pa rin harapin ang pangungulila sa bawat araw. Alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, pagkakalooban ako ng Diyos ng tibay ng loob para muling harapin ang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan matatapos ang nararamdaman kong kalungkutan. Dahil dama ko pa rin ang sakit sa pagkawala ni Nacelo at Edwin, na sa paglipas man ng mga buwan at taon, parang kahapon lang nangyari. Pero ang napatunayan ko sa lahat ng ito, malaking bagay ang pagtawag sa Diyos upang malampasan ang mga hinanakit at muling magplano para sa hinaharap. Kasama na rin namin si Arlene at ang kanyang 1 taong gulang na anak sa naging sama-sama naming pagharap sa mundo. Ako si Helen at ito ang aking buhay. Pinakadakila sa lahat ng kabutihan ang paglingap sa kapwa. Bagamat nagkukulang ang lahat ng bagay, ngunit hindi ang dakilang layunin ito na pundasyon ng pagkakaunawaan ng bawat tao. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Helen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Cel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.